Hi, ako si Mi At ako si Shane. at nandito kami para pag-usapan ng rabies ng walang pananakot, kundi puro tamang kaalaman lang. Ang rabies ay nananatiling isang malaking kabuluhan sa pampublikong kalusugan dito sa Pilipinas. May mahigit 62,000 na italang kaso ng mga pasyenteng nakagat ng hayop sa Region 1 pa lamang. Kasabay nito, mayroong 211 na naitalang kaso ng rabies sa buong bansa mula Enero hanggang Agosto 2025. Naitala sa lungsod ng Caloocan ang may pinakamaraming kaso ng rabies na 4 noong 2024. Bukod pa rito, nakaranas ang lungsod ng pagdami ng mga pasyenteng nakagat ng hayop na humantong sa mga ulat ng kakulangan sa bakuna ngayong 2025. Kaya, ano nga ba ang rabies? Ang rabies o rabies ay isang viral disease na umaapekto sa central nervous system ng mga hayop at tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng laway ng isang infected na hayop. May 100% mortality rate ang virus na ito. Kaya naman napakahalagang magkaroon tayo ng sapat na kaalaman tungkol sa rabies. Nakakapatay man ang rabies, pero ito ay kayang-kaya nating maiwasan. Marami ang naniniwala na lahat ng mga palaboy na hayop sa daan ay may rabies. Ang totoo, maaaring tamaan ng rabies ang kahit anong breed, hindi lamang ang mga aspin at puspin. Mas madalas lang ito mangyari sa mga aspin at puspin dahil sila ay nasa labas nang walang nagbabantay sa kanila. Ano-ano ba ang mga pangunahing physical at behavioral na senyales ng rabies na dapat nating tignan sa mga hayop? Sa katawan, labis na paglalaway, pagbabago sa boses o tahol, kawalan ng balanse at koordinasyon, at pagkaparasa. Sa ugali naman, biglang nag-iiba ang asal nito. Yung dating kalmado, nagiging agresibo o nananabig, nawawalan ng ganang kumain at nangihina. Rabies is still a major public health issue in our country, the Philippines. And napakatagal na tinatry ng gobyerno natin na solusyonan ang rabies as sakit, no? Pero until now, hindi pa rin talaga natin sasabi na rabies-free ang Philippines. Kasi ang dami pang mga asong hindi bakunado ng rabies vaccine. And aside from that, may mga community pa rin na hindi naaabot when it comes to, education, awareness when it comes to rabies. And when it comes to medical attention, medyo kulang pa kasi. With proper control of the population of stray cats and dogs, mas onti din yung possible na mahawaan ng rabies and makapaghawa ng rabies. Mahalaga ang rabies education sa kabataan ngayon kasi base sa datos ng DOH, no, mostly ng mga naapektuhan or natatamaan ng rabies ay mga age ranging from 10 to 15 years old. So, sila usually yung pinaka-common. Kasi sa mga panahon ngayon, no, kung ano yung nakikita sa TikTok, sa social media, yun ang paniniwalaan. Hindi mo na nagpa-fact check. Kailangan nga na well-researched, may scientific background, and hindi lang yung mga haka-haka, yung ipinakakalat na impormasyon, especially sa usapin ng rabies. Kaya naman, simulan nating turuan ang ating sarili. Bagamat nakakamatay ang rabies, ito ay siguradong may iwasan sa tamang kaalaman.